And answer, tanong nyo na po yung gusto niyong question. Hello po, good evening, Vanessa Cleopas po from EuroTV News. Kay Miss Ren po, sa isang taon niyo po na pakikipag-partner po sa CC6, ano yung pinaka-paborito niyo nang nagawa? At gaano kasarap sa feeling na syempre, hindi lang to basta CC6, kundi nakakatulong din kayo dun sa maraming Pilipino. Thank you! Hi, hello po. Thank you for coming. Favorite part ko last year, siguro yung siguro palagi nililook forward ko po every Sunday, every weekends, kasi may mga pinupuntahan kami mga area kung saan lagi kong pinipili maraming kids. Gusto ko yung maraming kids kasi pagpunta pa lang namin doon, kahit mahaba yung biyahe, kahit nakakapagod siya, parang nawawala yung pagod, nawawala yung mga stress mo sa buhay, nawawala yung mga iba mong iniisip pag nakikita mo yung mga ngiti nila. Tapos, pinaka-memorable na part sa akin last year, yung pumunta kami sa isang community na may mga ayata ng mga kids. And then, merong isang bata doon, nakita ko yung food na binigyan namin sa kanya. Nakapatong lang sa armchair niya kasi school yung pinuntahan namin. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi mo kinakain yung food? Ayaw mo ba ng food? Kasi yung food, spaghetti, chicken. So, ginawa talaga siya for like kids. Yun talaga yung favorite nila eh. So, ang weird na hindi na kinain. Tapos sabi niya sa akin, iuwi ko na lang to para matikman din ng kapatid ko tsaka ng nanay ko. Tapos doon ako parang, diba, yung mga ganitong klase ng tao na hindi mo palagi namimili, na matatouch yung buhay mo. Yun yung pinaka-special doon. Tapos parang nakita ko na, okay, ito yung purpose talaga nun. Ito yung dahilan kung bakit ko tinanggap tong endorsement na to. So, yun. That's my favorite part. Yung parang matatouch na buhay ng mga tao. At in a simple ways. Thank you. Thank you for that awesome question from Miss Vanessa from EuroTV. And anyone from our crowd, as we enjoy our sumptuous dinner, so meron po bang may gusto pang magtanong? Okay lang yan. Sige lang. Anyone? Ayan, meron daw. Unahin ko na muna sa likod Okay. Hello po, pakilala lang po ulit. Hi, I'm Janice from Bulgar. Ren, curious lang akong malaman, in your 1 year as endorser, have you tried playing also sa CC6? Oh, I'll be honest, lagi po ako nagtatanong sa kanila. Ano po ba yung mga games dyan? Ano po ba, talaga po ba malaki yung mga premyo dyan? Try ko nga, ganyan. Pero, dahil sobrang hectic din talaga ng schedule, kasi both time po ako nag-work, and I'm so happy. I'm so blessed. Hindi ko na rin nabigyan ng pagkakataon na tignan isa-isa yung mga games. At honestly, alam niyo naman ako, very vocal naman ako sa inyo lahat, transparent. Hindi ko pa na-try, pero lagi ko nakikita yung ibang mga nasa paligid ko, tinatry nila. So, I'm aware and nakikita ko kung ano yung klase ng mga games na nilalaro nila. May mga horror games, mayroon parang Crash Candy, mayroon parang may mga slot machine, may mga parang mga cards. So, yun. And, minsan, pag gusto ko lang, wala lang, fun lang, try ko. Wala naman, okay naman sa akin, diba? So, yun. May mga celebrities kasi na nag-endorse din mga ganitong classic online gaming. And they get bashed, di ba? Ikaw ba, na-experience mo na mabash din? Kanina nga po, binigyan sa akin yan. And surprisingly, as in, walang echoes. For the whole year, wala po ako nakitang bashing. Kahit isa. Kahit i-check niyo po yung kahit i-check niyo Facebook, TikTok, Instagram, every time na nagpo-post po ako, walang negative comments. Why? Because hindi naman po kami parang hindi namin focus yung hinihikayat na, maglaro kayo. Mag-download kayo nito, dito kayo malagay ng pera nyo, laruin nyo to, ganyan. Hindi po mas more on mas more na posting namin and yung mga pinopost namin online para maging aware yung mga tao sa CC6 is hindi yung mismong mga online games. Ang ginagawa namin is papakita kami ng mga videos and photos kung ano yung mga ginagawa namin every month kung saan napupunta yung mga pera nila na pinanglalaro nila. So, para sa akin, oo nga naman. Parang sa dinami-dami yung nag-e-exist ng mga online games, casino platforms ngayon na very
easy na ma-reach ng mga tao. Saan kayo makakita ng nag-give back or merong good cause? So, yun. So, I think wala silang masasabi din talaga. Para kahit si Lord malilito, teka lang. Diba? Parang okay, alam naman natin okay naman tayo na hindi naman talaga maganda yung tingin ng karamihan. Pero, diba, parang for us, ito yung mas importante po. Yung nakita nyo kanina sa ABP, yun yung focus din po namin. So yun, wala. Zero. Wala pong nang mabash. Good to know. Yeah. And last question ko na lang to CC6 bosses. Opo. Good evening po. We all know that the competition is so difficult. At syempre, ang dami na po ngayong online gaming, di ba? Iba-iba. May pressure po ba on your part to get more endorsers aside from Ren? Honestly po, mas nagugustuhan po talaga nila si Ren kasi perfect po sa brands po namin. So hindi lang, actually nagsimula kami sa CC6, so same owner lang po. And then Fan Bingo. So nalagdagan siya, CC6 and Fan Bingo na po ngayon. Yun po, talaga nakakatulong po kami. So parang wala naman pong pressure. Yun ang nagugustuhan ko din sa clients. Yun din yung nagugustuhan namin sa CCC and Fan Bingo kasi as Mr. Ryan said kanina, hindi po kami pressure sa more on registrations kasi po ang pinopromote po talaga namin is yung good cause po talaga. More on helping the community. So hindi kami, honestly po, hindi kami nire-required ng big bosses namin na, registrations, how many registrations that we got for the month. Wala po talaga. So they give us budget to spread the help. Yung lahat ng budget na yon, gusto po nila, ayaw nila yung tipong medyo nakakaangat sa buhay. Ayaw po nila, sinasabi nila sa akin, bakit gusto ko yung deserving talaga. So talagang pumupunta kami sa mga unreachable. So yun ang nakatutuwa ako kasi talagang as a company po, of course, I have job. Of course, we are promoting CC6. Pero sa akin po kasi, hindi kami na-promote more on the game side. More on helping. So, of course, we all know that as online casino is more on money. Marami silang pera. So, ang nakakatuwa doon is nakukuha natin yung ibang pera nila doon sa pagtutulong sa ating komunidad. So, doon po kami super natutuwa sa kasama ng aking team po. So right now po, wala kayong plan na magdagdag ng endorsers? So far po, nagugustuhan po nila si Mr. Ren Escanio. So, I propose, marami po talagang candidates kasi dalawa na sila. Pero mas gusto nila na same image po yung ipopromote. So far, love na love po nila si Mr. Ren Escanio. Sino po yung isa, ma'am? Yung sabi niyo po, dalawa na sila? Fan Bingo po. CC6 and Fan Bingo. Same owner lang naman po. Yes. So who po yun ang ina-endorse ni Ren? Yes po. For 2 years po. So double po, double sa po ngayon, 2025. So mas madami po. Before po parang every month, twice a month na kami nag-event. Pero this year po talaga, or we started last year po, September, every week po talaga pupunta kami sa iba't ibang barangay. At ang gusto ng mga big bosses, ayaw nila na umuulit ng barangay. So talagang iba-ibang barangay po kami. So as of now, inuukot na namin yung NCR or Metro Manila, wala nakakapunta kami Bulacan and Bataan. Pero soon po, yun yung plano namin na mas malalayong probinsya na po. So, ang dami nagme-message sa amin. Antay-antay lang po kayo. Mapupuntahan din namin yung mga barangay po ninyo. So, nakikita po, ganito po yung setup sa mga barangay na pinupuntahan po namin. So, ayun po, nakakatuwa po. Sobrang nakakatouch po talaga, especially ako, mas gusto ko talaga yung tumutulong. So, sobrang nagustuhan ko yung project na to. Okay, thank you po and good luck, Ren. Thank you again sa ating representative from Bulgar, si Miss Janice. Maraming salamat po. Any more questions from our media people? Ay sir, pakilala lang po. Yes, hello, I'm Romel Gonzalez. Para kay Ren, Ren kasi napaka-busy mo dahil every weekend nga nag-iikot ka sa mga barangay. And then I'm sure may pelikula ka bang ginagawa ngayon? Series po, Lumuhod Ka sa Lupa. Yun, may ginagawa ngayon. So paano mo nababalanse oras mo and may love life ka ba? Naisising mo ba ang love life? Yun nga po, like dun sinasabi ko ni Miss Jeff na sana habaan nila yung pasensya nila kasi iba po pag nag-taping ka ng regular show, halos minsan nag-3 days straight kami.
So, or minsan naman every other day. At nag-iiba-iba yung schedule. So, minsan, nakikiusap sila na kung pwede nilang kunin yung weekends, ganyan. Kasi, lagi namin pinaprioritize din na sana weekends magawa namin yung mga outreach programs namin sa CC6 na Sunday or Saturday. So yun, I think balance. Binabalance ko lang lahat. Andyan naman yung Viva, andyan naman yung RM ko para ayusin na lang yung schedule, para magtugma. Minsan, kailangan na talaga mag-sacrifice yung mga events na hindi napupuntahan, kailangan talaga mag-taping. Yun, mas focus sa work. Mas ang dami kong work, maraming blessings, ayoko din ng distractions, to be honest. Parang ang hirap naman ma-stress pag may mga nangyayaring hindi magaganda. Like, of course, hindi naman perfect lagi yung araw natin, diba? So, magdadagdag pa ba ako ng isipin? Nandiyan lang yan, love life, ganyan. Parang hindi siya ang priority ko ngayon. So, more na to, this work. Mas gusto kong tumanggap ng mas maraming work this year. So, workaholic lang rin. So, zero pala ang love life ko ngayon. Yes, pero happy po ako. Hindi naman may sabihin na ako, sad girl. And nandiyan lang naman po sila. Parang naman, okay naman. And masaya, happy po ako sa career ko. Hindi ko rin hinahanap. Siguro. And then bilang artista, kasi nga let's all face it, kung pang bingo is gaming. Kapag may nakakausap ka, paano mo na itatawid sa kanila na ipaliwanag na walang masama sa gaming? Una, sa lahat, hindi ko po sinasabi na wala pong masama. Hindi yun yung unang words na maririnig nila sa akin. Lagi kong sinasabi na, pag may nakikita, naglalaro ka pala, yan, anong madalas na tinatry mo? And lagi kong sinasabi na, okay lang yan ah. Pero, may part dyan na hindi na magiging okay. Pag hindi ka na nakukontento. Kasi meron talaga na, yung mga nakukuha nila. Kasi meron ako mga friends na, ay grabe, yung 20K ko, naging 50K in one snap. So parang, okay, pero learn how to stop. Diba? Parang, ito dapat for fun to. Dapat makakatanggal to ng stress sa atin. Pag masyadong heavy workload, pag masyado tayong stress, hindi siya dapat nagiging cause ng stress. So sabi ko sa kanila, parang ano lang din na, parang pumarty ka, tapos uminom ka ng 1 glass of wine. Tapos na-feel mo na, may pa ako, pwede pa ako mag-drink ng isang mga glass. Pag na-feel mo na hindi ka na makakauwi, then stop na. Parang gano'n lang din siya eh. Parang walang para sa akin. Opinion ko po yun, and iba-iba na tayo ng opinion. For me, walang pinagkaiba yun sa mga nakikita natin mga bagay na pwedeng malulong ang mga tao at mapunta sila sa madilim na mundo. Diba? For me, walang masama. Kung gusto mo yan, gusto ka masaya. At, like ko sinasabi, mayaman ka ba? May extra ka ba? Oo. Pero kung hindi, ay, no. Lagi ko po yung sinasabi sa kanila. So, yun. Hindi naman po ako for sure and minimake sure na hindi ako magiging cause ng downfall ng isang tao just because meron ako in-reverse na may casino games. Yan. Doon pa rin tayo sa may good cause dapat. And last na lang din, since renewal mo to, di ba? Mas tumaas pa ang talent fee mo. Miss Jen. Miss Sheila, Hindi. Ano po yan? Para sa akin, honestly, kinakausap ko ako lagi ni Tita Aster. Pinag-usapan po namin yung mga ganitong bagay. Siyempre marami ka ngayon marami kang i-consider. So parang si Tita Aster lagi niyang sinasabi sa akin, alam mo anak, sobrang blessed mo. Diba? Sino ba naman yung mga nakikita ng mga tao ngayon at nabibigyan, diba? Hindi lahat. So, for me yun yung importante. Yung TL, yung pera. I mean, dadating naman sa atin yan eh. Pero, ayun, basta happy ko. Happy kami lahat. Yun. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sir Romel from PET. Okay, we'll now go to our next na magtatanong. Balita ko from ABS-CBN. Ang ating next. Hello po, pakilala lang po and start your question. Hello, I'm Josh from ABS-CBN News Online. Yung question ko, you mentioned kanina ma'am na may yung mga Hello?
you mentioned kanina yung mga communities na siniserve yung brand nyo. Ano pa po yung plans for 2025? Same pa din, sir. More on charities. So before, more on feeding programs, medical mission. Ngayon po magpapasaya naman sa kada barangay. So parang medyo nalinis na kami. Kasi nakita po namin na lahat ng tao nag-enjoy kada po barangay. So parang maibsan po yung pagod, yung stress po nila. At at the same time nakakatulong na talagang kahit hakot bigas, kahit mga ilang kilong bigas, tuwang-tuwa na sila. At the same time, iba pa yung mga nabibit-bit nila ng mga groceries. So mas nagugustuhan or nakikita namin na mas effective sa mga tao na may nauuwi silang something, not only the cash price, pati yung mga groceries po. Parang sobrang saya po nila. And when you were starting yung brand nyo, initially ba very advocate na rin kayo sa ibang communities or pakikwento lang kung paano nag-start yung company? Thank you. Ayun po. Nag-start po kami more, this is our client po. So, we are a digital marketing company and IT services. So, nung lumapit sila sa amin, we started like run paid advertising lang. So, and then marami na siyang mga pinapagawa sa akin and then more on traditional. So, as long then nakita ko na mas okay kasi they have budget. Aminin na natin na may budget sila. So, nagpo-propose ako ng mga pagtulong, like for example, medical mission, feeding program, and then pag-support sa ating communities na mga barangay leagues, maraming lumalapit sa amin. So, doon namin na-start na mas masaya pala nakakatulong, hindi lang more on pag-a-ads, pag-a-advertise na register na kayo. So, ngayon po, parang na-switch, after na-switch yung goal namin, ay yung focus, dun sa more on charity instead of promoting more on registrations. So, honestly po talaga, doon ako natutuwa na hindi kami pinipressure talaga ng mga big bosses namin. As I mentioned kanina na how many registration that you have, ganun, kasi ang daming competitions. Kami, chill-chill lang sa pagtulong po talaga kami nakafocus. Thank you. And any more questions from our crowd? Come on, huwag kayong mahiya. Yes. Ayun, dito sa kanan. Hello po, pakilala lang po ulit. Good afternoon po, liliwanag lang.